mahal ko yun. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Kung ayaw nyo ng cooking at sugar coating, ito ang YouTube channel nyo. Titan Ultra Challenge. Matigas ka pa sa hamon. And yes, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Kumusta po kayong lahat mga kaibigan? Ito na naman po ang inyong tropa, ang mga veterano. Ayan, pinagmamalaki ko na. Ang inyong po mga pinagkakatiwalaan pagdating po sa larangan ng sports, no? Pagdating po sa pagtalakay ng mga maiinit na topic sa larangan ng sports, no? Ako po ang inyong Coach Snowbado at syempre hindi po tayo nag-iisa mga kaibigan. Kasama ho natin ang akin pong idol, no? Ang pinakamamahal ko na si Boss Dodo Katakutan. Boss, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program. Gandang gabi sa iyo, Snow. Miss na kita. Oo nga. Actually, boss, mas lalong ako yung nakakamiss sa'yo eh. Kasi ang tagal nating hindi nagkikita. Ang tagal nating hindi Tapos hindi mo na ako hinahanapan ng story ngayon, boss. Yun ang grabe. Yun ang grabe. Uy, dahil story ang malakas, ha? Alin? Lately, boss? Lately? Totoo ba? Boss, baka naman kinukuking mo lang ako, ha? No cooking show tayo. Paano naman kita i-cooking yan? baka naman balang araw, boss, Gregorio na namin. Okay. Anyway, so boss, marami tayong pag-uusapan ngayong gabi, no? At matagal-tagal tayo nawala, no? Ang daming nakamiss sa atin, no? Ng mga viewers. Actually, ngayon po, sumipa agad sa, ayan, paka-umpisa pa lang natin, 153 yung viewers natin. Pero boss, ang tanong ko sa iyo, unang-una, itong kay Bolbol. Mamaya makakasama ho namin si Boss Homer Saison, okay? Para mas malawak. Ba? Oo, boss. Kay Homer? Gusto niya tayong samahan. Sabi niya, ayoko na kay pa. Joke lang. Joke lang. Hindi sinabi ko lang yun. Biro lang ho yun. Alam niya naman Mahal na yung show na yun. Oo, sa kanya yung show na yun eh. Anyway, boss Do, pag-usapan muna natin si Bolbol. Okay? So, na-injure, no? Ayos na sana, no? Unang-una, naka-apekto to sa talk and text, no? Dahil yung kampanya nila biglang naging questionable, no? Yung tsansa nila. Tapos, pangalawa is, definitely, Bolbol yan, 8 overall pick siya, no? Ng NBA draft, no? Isa siya sa may pangalan na Bitbit because dala rin niya yung apelido ng tatay niya. Tapos ang laki, no, very agile, dumidribble, no, parang Magic Johnson nga eh. So talagang pag-uusapan sa buong mundo to. So, unang-una boss, ano magiging epekto nito in terms of us, no? Kasi ngayon nauuso na yung kumukuha tayo ng mga import ng mga magagaling eh. 'Di ba boss? Yung mga NBA caliber. Nagsimula na, nag-open na ng doors. Kumbaga, napansin na tayo, pwede pala ron, maganda pala, tapos biglang nangyari to. May epekto kaya ito boss, kahit papaano sa tingin mo? I don't think so naman. Kasi nakita mo naman yung aksidente niya, yung injury niya is Game related. halos di ba? Non-contact na nga yung sabi, di ba? Kasi he tried to split two defenders, tapos after that play, hinahawakan na niya yung likod ng isang paa niya. So I think it was very clear that it was it was not a dirty play. So in terms of reputation, I don't think makaka-apekto naman sa atin. Kaya nga. And besides, boss, ano yan eh? Ano yung tawag doon, boss? Sister team nila yung kalaban nila. So, I don't think gagawin niya na saktan, di ba, boss? Yun, syempre. Di ba? So, pero ikaw, pero boss, di ba, may pinost nga si Homer. Ayan, makakasama na natin si Homer in a few minutes. So, sinasabi niya na may isang agent daw, no? Talent agent from the NBA, ang nagsabi na high risk, no? Low rewards yung paglalaro dito sa Pilipinas, no? Sa PBA. Tapos biglang nangyari pa to kay Bolbol. Okay, eto na, kapiling na natin si Homer Saison. Boss Homer, magandang gabi. Magandang umaga sa iyo dyan, sa Chicago, Illinois. Good evening, boss. Wala akong monitor, boss. So, kasama ba natin si boss? Oo, andiyan si Boss Dodo, boss. Alam ko naman na isa lang yung mahalaga sa iyo ngayon, boss eh. Boss Homer. Hindi na kami. Kumbaga,
ano na lang kami ngayon no, Boss Dodo, no, para Oo nga, oo. para second class citizen na lang kami sa iyo Tama ba, Boss Homer? Oo nga, oo nga. Wala. Hindi na tayo kilala niyan. No. Hindi second class. Wag naman. Third class kasi may sports on air. Oo nga. Ay, Okay. talaga, ako boss, nadinig mo 'yun. Sinabi pa talaga on air, Boss Dodo. Oo nga, may pinaremote pa, no? Anyway, Boss Homer, may naikwento ka no na nag-trending yung post mo at sinasabi nga na ito raw si pangalan nito, si yung nangyari kay Bolbol is parang naging nagdala ng takot no para do sa mga players at mga agents no internationally. No, so can you expound on this, boss, sa yung post na to, sa yung comment na to, Boss Homer? Well, nakausap ko yung agent ni kasi ito nangyari when na-injured si Joel, nakausap ko si Coach Chot, sabi niya he knew right away na kahit na before daw siya sinabihan ni Ball na I heard something pop. Based on his experience, alam na niya na matindi ang injury. Okay. So while the game was going on, sinabihan na niya agad si Jolas na tumawag ka na, hanap ka na ng replacement. Mm. So Jolas, one of the, hindi na ako kinakausap ni Jolas but give him his flowers. He's a good executive. He built TNT. Tingnan mo ang constant flow of talent sa TNT. Jolas yan. It's talent recognition. Huwag ka na purihin. So anyway. Huwag ka na purihin. Hindi ka na sinasagot Huwag ka na purihin. O sige, tapos. no. So after the game, he held an impromptu press conference. The first guy we're looking at is Marquez Chris, which is a good player. Number 8, boss, lottery pick talaga. Number 8 pick in the NBA draft. 2016, played 272 games. Dami. So no other. So itong no kinukwento other mo na to, boss, base do sa agent na kausap mo, hindi kay Jolas. Kasi sinabi mo na hindi ka kinakausap ni Jolas. Oh no, yeah. Okay. Ganito. So immediately when I saw the video, this was like about midnight na sa Pilipinas. So I saw the video, tinawagan ko agad agent ni Marquez Chris. Sabi ko, boss, the name is Josh. Sabi ko, Josh, is he coming? Nagalit pa nga, boss Sabi, why is this even a conversation? We're not going there. So, nagtanong ako sa ibang mga agents na kakilala ko, and they told me na going to the PBA is high risk, low reward. Ito yung ibig sabihin nila. Okay, for instance, si Marquez Chris kasi, boss, his last stint in the NBA, he was making $227,000 a month. So, he would not go for less money, traveling 5,000 miles away to play for 1 month minimum. Kasi malapit na matapos ang tournament So yun ang context ng low risk, high reward kasi baka ma-injured pa. And then, some of these players are on furlough lang muna kasi wherever league they are. Like for instance, itong si Marquez Chris had signed a deal sa China and imports there get between $1 to $3 million, just like Jabel Magee. Dollars yan, So, dollars yan. Dollars yan, boss. US dollars yan. So, malaki talaga bayaran. And then, para sa akin, the notoriety of being physical ang PBA, hindi yan natatakot ang mga imports, boss, ang mga players. Kasi, look, if you've seen the Adriatic League, if you've seen the EuroLeague at NBL, matitindi din ang pisikalan doon. And then not only that, they're also on average bigger, taller than the average PBA player. So hindi sila natatakot. Iyon lang is when I spoke to the agent, dalawa, sabi nila, it's just because of number 1, the dense schedule. Tingnan mo na, may laro every other day, 12 games lang ang elimination round, pahinga ng few days, playoff na. That's number 1. Number 2, it also boils down to pay. Sweldo talaga. Kasi if you're gonna hire somebody on a short notice, short contract, dapat malaki ang bayaran. That's why, look at the example of Kyler Kelly sa Converge. They had to pay a release fee, a buyout fee, tapos a very handsome paycheck. So yun ang aspeto na sinasabi ng mga agents na low risk, high reward. Pero kuya, Boss Homer, sa tingin mo low reward, high risk. makakahatak pa rin tayo ng mga player dito na same caliber, no? Nitong si Bolbol o yung mas mataas pa. Kasi yun naman ang hinihintay natin no, to develop and improve the quality of the games dito sa liga.
Oo naman, as long as, again, Ball, according to my sources, Ball came here. I was also told recently, Hana, mabait talaga si Ball. He took less than 100,000. But, you take that with a grain of salt. Why would he take less than 100,000? His last pay in the NBA was $216,000 a month. Diba? So, but that's neither here or there. Makuha pa rin natin because kahit na maiksi nga yung tournament, yung conference, doon ka babawi sa mga bonuses. Like for instance, Ball had great accommodation doon malapit sa Shangri-La Mandaluyong. Doon siya nakatira. And then 24-hour security, driver. You make you feel like a star. And then yung mga bonuses pag mag-champion. From what I was told, 5 months bonus yun pag mag-champion. So, It becomes worthwhile. So kasama pa rin ba siya sa bonus pagka nag-champion sila, Boss Homer? That I don't know kasi alam mo hindi rin mura ang surgery. Oo, Diba? Hindi, It's, pero ano yan, part ng contingency, ano yan, di ba? Budget. correct. Diba? Correct. But if TNT had a preference, I'm sure they would have rather, either Dr. Canlas, Dr. Molo, or Dr. Castro do it. Diyan sa Makati Med or sa St. Luke. Pero going to the US, an ACL, a Achilles surgery in the US costs between $30,000 to $45,000. Pero ang tanong dyan, yun bang agent at mismong si Bol ba, papayag na dito siya ma-opera? That is the question. Another question. No. Yes, Diba? I think when I asked one of the TNT officials, agad when I said, saan operahan? Diretso. No hesitation, no pause. Sabi, stateside. Stateside yun. Sa abroad? Sabi ko, oo. Oo, abroad. Kasi So, NBA, ito kasi si Dr. O'Malley, itong mag-opera kay Ball, is the team physician of USA Basketball. So sa Amerika Dari siya nag- ooperahan pala, no? Boss Do? Tama Yeah. pala, no? Anyway, pero Boss Homer, tanungin ko lang si Boss Do. Boss Do, Yes. ano yung dapat gawin dito ng token text para hindi tayo masira, no? Sa international community. Kasi boss, nagsisimula na di ba? Zamboanga Valientes, nakukuha na sila Chandler, di ba, nung araw, di ba? Ang dami na natin mga nadala mga ano dito pati si Mark Bogo, si Boogie Cousins, di ba? Ang dami na. Dwight Howard. Parami na. Dwight Howard, nakuha na ng Strong Group Athletics. So, Boss Do, ikaw, sa iyong pananaw, ano dapat gawin ng token text dito para hindi tayo masira? Dapat ba alagaan to? Dapat ba bigyan siya ng talagang class A na healthcare, di ba? Habang siya bago ma-operahan, yung kanyang post-surgery, and then yung hanggang sa makarecover talaga siya, rehabilitation and all. Oo naman. I think, and I think kailangan nilang alagaan si Ball and show sincerity pagdating sa yung post-surgery niya. And I think they will. Kasi, alam mo naman yung MVP group pagdating sa ganyan, hindi mo naman matatawaran yung they really make an effort to make you feel na appreciated ka and that you belong. So, and I'm sure gagawin din ng ano. Isipin mo, weeks before Ball got injured, it was Ranidel too. Ranidel De Ocampo, deputy coach nila, di ba? And we all know what TNT and Gilas Legend. Na-injured din yung Achilles niya. And in a 40 and above game yata, naglalaro siya in a 40 above game, na-injured. And I was told, pati yung ano niya was shouldered by the MVP group. Ang daming mga ano niya, di ba? Daming mga hospital ng MVP group. Makati Med sila, San Juan de Dios, di ba? Pero Boss Do, ano yung magiging epekto nito sa campaign naman ng token text? Do you think, kumbaga kung nakikita mo sila na may 51, 52% chance to win the championship, kasi doon na talaga to, if we're waiting for Bol to really show yung kanyang kakayahan, di ba? Yung kanyang talent, yung kanyang skills. Kasi parang tingin ko, Boss Homer, tama ba ako? Tip of the iceberg pa lang yung napapanood natin di ba? Kumbaga kung didiin yan, doon na sa semis, dito sa semis, o doon na sa finals mismo if ever makapasok yung token text Di ba? Pero ikaw, Boss Do, nakakita ka ba na malaking downside sa campaign ng token text? Although they won, no? Kahapon without an import, no? Pero ikaw, what do you think of their chances, Boss Do?
kung ano, if Bol didn't get injured, I was, my feeling was, I think it was talk and text, 60-70% chance Oo. that Kaya nga eh. talk and text would win the championship. Oo. Without him and with Chris McCullough now as the import, I think a lot, the three other teams in the semis have significantly improved their chances of winning. Correct. Like Ginebra, they're Oo. playing really well now. I think dehado sila kung maglalago sila sa finals against Tokentex. Mm. Maybe they beat Tokentex in the TNT in the eliminations, pero the TNT team that they met in the eliminations and the TNT team that showed up in the first two games, the semifinals, they're vastly different. Makikita mo, mas maganda na yung cohesion. And you can see that Bol was playing more within the team concept Oo, than tama. he was during the eliminations. And I believe kung naglaban sila with Ball, TNT, and Ginebra, I think it would have been, Ginebra would have been a big underdog in that series. Now, Oo. kung maglalaban man sila with Chris McCullough there and Justin Brownlee at Ginebra, I think Ginebra would like Yeah. its chances against Tsaka, that TNT team. if ever Ginebra and Tokentex make it to the finals, di ba, boss? So, we're just assuming, no? So, pero ito, Boss Homer, tingin mo Chris Makala can fill in the shoes left by Ball, Boss Homer? No, because number one, two different players, two different playing styles. Si Ball, to me, brought an intangible, itong fear factor. Now, when you see him, you're like, naku, haba nito ah. And it goes both ways on both sides of the floor. Kasi pag tignan mo, pag yung dumidiin na talaga si Ball during the first two games against NLEX and the two games against Meralco, the one game against Meralco, yung depensa niya doon sa baba, the fact that he's there around, lumilimit yung penetration ng Meralco at saka yung NLEX. You know, because parang Wembenyama, that he can chase the ball up top. Pero And ako, boss, that's just the defense. pero ako, Boss Homer, maputol kita. I think the advantage that Chris McCullough brings, no, and his advantage no, over Ball, no, for Tokentex, is mas team player to. Di ba, boss? Huwag lang niyang uulitin yung ginawa niya sa strong group dun sa Jones Cup. Hindi ba, boss? Boss Homer? Yes, yun na rin nga, you have to wonder. San Miguel is very territorial when it comes to talent. And the manner with which they released Makolo na wala nga namang communication according to Makolo's tweets. Ha? So, ba't pinakawalan? What did they see? At saka sa strong group naman, I didn't see anything na, you know, I would say, wow, galing ni Makolo ah. So, kumbaga, you know, sa'yo walang wow factor eh, no? wala. So, yun na nga. That's why I'm saying the difference between potential and actually performance. Hindi. Si Ball, nakita na natin eh. Ah. 38 points a game, Sa bagay. 14 rebounds, Hindi, pero ako naman, 3 boss, blocks. in fairness sa San Miguel, boss, siguro kaya lang nila hindi makuha ulit si Makala is that maraming available na mga import na tingin nila mas bagay sa sistema nila ngayon. Tapos nagpalit na sila ng coach. Kasi if I'm not mistaken, Makala played for San Miguel under coach, ano pangalan nun, boss? Yung magaling mag-golf. na-mentor And ko. they won George Gallet. George Gallet. Oh, under coach George Oh. Gallet, 'di ba? Kaya lang, mako-question mo, 'di ba? Ang sama ng palitan nila ng import ngayon ng San Miguel, ba't di nila naisip si Makala? So babalik na naman tayo dun sa pinupunto mo, Boss Homer, 'di ba? Boss Hom? Yes. Yes. Oo. We given the problems of ngayon, nakatatlo sila, di ba? They had three imports, ultimately ending up with Boatwright. And Boatwright, to me, still not 100% recovered from the foot surgery. Kasi kita natin, parang medyo mabagal ng konti and, you know, he doesn't have that same push. So, yun din eh. Yun ang, again, the problem with this, yung San Miguel, may pera naman sana sila. They have unlimited budget. They can't seem to import na you stick with them. Like look at the teams that are doing well this conference. Rain or Shine had the same import from the very beginning. TNT had Ball from the very beginning until the injury. Meralco had the same import from the very beginning. So
ang Ginebra have the same import. The other teams na nagka-problema, Magnolia, Converge, are those teams that don't have, parang wala silang continuity. So, mahirap i-develop yung chemistry nila. Anyway, sabi ni Manuel Julio Zacarias, walang wow factor daw, ha. Lakas mo naman ata maglaro, Homer says. Ako po yung nagsabi ng walang wow factor. Kaya wag ko kayo kay Homer magalit. Okay? Ako po yung nagsabi. Sa akin ho kayo magalit. Okay? Hindi, pero yun lang naman yung sinasabi ko. Kasi boss, kaya ako naman sinabing wow factor. Kasi napupuno naman talaga yung venue pagka may laro yung Token Text because they all want to see ball. And yung caliber ni ball, tandaan ho ninyo, anytime na gusto ko nitong bumalik sa NBA, kung wala lang ho ito siguro mga naging problema, political dun sa liga na yon, pwede siya bumalik eh. Nagigets nyo ba yung point ko? No? Yes. Ito ako na nagsasabi ko ngayon, no? Sa tanang history ng PBA, si Bol po ang pinakamagaling at pinakadekalibreng import na naglaro dyan. Ewan ko kung papayag ko si Boss Do doon. Boss Do, ikaw, tingin mo, sang-ayon ka ba rin sa sinabi ko, Boss Do? Naku, without a doubt. Diba? Without a doubt. Bol is the best import that we've ever seen in the PBA. Kahit pumunta ka ng 75 all the way to the 50th year, I don't think we've seen a player as good as Bol in the PBA. At sabihin mo, kahit si Billy Ray Bates pa yan. Diba? Correct. So, yung ano pa Tony lang, Harris. credential pa lang, boss eh. Credential pa lang. Average pa lang po sa NBA. Minutes played per game. No? Si Bol yung di ba, boss, no? Naman, di ba? So, kaya ako sinabing walang wow factor. Yun yung pinopoint out ko doon. Hindi ko sinasabi doon sa laro. No? In terms of wow factor, sige, pwede na rin siguro yung laro. Pero ang aming ini-stress dito is iba ho kasi yung impact na ibibigay ng ball. 'Di ba? Na pinaganda pa nga po ng ang tawag dito boss ng TV5 coverage, ball manut ball. Talagang iniwasan lang nila eh. Pero anyway, sabi nito si Oman Feliciano, intimidating factor din si Ball unlike si Makala. Oo, yun nga, ito nga boss ang isa kong gusto i-bring up eh. 'Di ba boss? Yung gamble ng Ginebra of not bringing in a tall import, mukhang nagpe-pay off ngayon. Why? Kasi boss, halos kayang-kayang sabayan ni Brownlee yung ibang mga imports except for Ball. 'Di ba boss? Yeah. So kumbaga, no, yung Justin Brownlee biglang umangat ulit yung level niya ron no sa karera para sa best import at saka yung best performing when it comes to towing yung kanilang team doon sa panalo. 'Di ba pinapanood ko nga kagabi, ang laki ng impact ni Brown. Halos 'di ba? Mas matangkad sa kanya si Jalen Johnson pero yung kanyang value no for the team no and makikita ninyo, 'di ba? So, anyway, eto Boss Homer, may itatanong lang ako sa iyo bago tayo lumipat ng topic. No, marami nagtatanong, ba't ka raw anti-Ginebra, Boss Homer? Pero bago mo sagutin 'yan, sino yung mga ibang import na papasok for the third conference dito sa PBA? May mga idea ka na ba? Wala pa. Alam ko, naghahanap ng mga team. I think Converge is trying to find an import here and plano is to have a showcase. Maghanap sila ng import. Number 2, yung Blackwater. It's here. They're looking for an import. Pero wala pa. Ang Jolas lang mentioned na TNT probably will get Darius Days for the third conference. So, Sinabi na niya yun sa'yo? lang ang... Sinabi na niya? No, sinabi niya sa yung impromptu press conference niya eh. Na na-mention niya na, you know, he was already a standby import in season 49. They might bring him in for season 50 Governor's Cup. I might have misheard him, pero, you know, yun lang ang pero mga names ito na- Boss Homer, kami ni Boss Dodo huhula na. Boss Do, ewan ko kung sasang-ayon ka. Basta ang Ginebra si Justin Brownlee. Di ba? Ako sure ball ako dyan. Ikaw, Boss Dodo. Boss Do, Ano sabi mo? ako huhula, ang import ng Ginebra si Justin Brownlee. Boss, tatakbo kong hubad sa luneta pag hindi si Brownlee ang import nila next conference. Boss Do, ano tingin mo? Umpisa mo na. Una, 6-6 yata yung sa Governor's Yeah. Cup. Oo. So I don't think they'll replace Justin Brownlee. Pero, Tinanong ko si Coach Tim Cone. Tinanong namin sa show and we asked him like, hey, ano show yan? Ano show? Anong show yan, Boss Homer? Sa kabila. Yung Kabila. sa kabila. Okay lang banggitin mo, barkada naman natin si Pau kasi. Si- Oo, talaga. Tinanong namin like, hey, when do you
in this unlimited import, do you change Brownlee? Hindi na rin siya bumabata. And Tim Con was adamant, and he said, they have to beat us first. To show signs na talagang we need na ito replace. But until they beat us, meaning to say na mawala na sa semis, parang tambak, parang ganon. But, it's a good, nakita natin ngayon look at it. Because of that chemistry, the familiarity to the offense, how the game's appreciated, familiarity with the opposing players. Brownlee's averaging 30.5 sa ongoing semifinals against Rain or Shine. Pero ikaw, Boss Do, ikaw tanungin ko ngayon, tingin mo dapat pa magpalit na ng import yung Ginebra o sa ganda ng nilalaro ngayon ni Brownlee, pwedeng maintain muna for next? Kasi last year, Boss, last conference, bago yung All-Filipino, sinabi natin dalawa magpalit, which was nakita natin. 'Di ba? Medyo bumabay laro doon ni Justin 'di ba? May mga struggles and all. Pero ikaw, boss, okay ka ba na si Brownlee pa rin o dapat sumubok na rin muna sila ng iba? Mahaba-haba naman yata yung magiging, hindi mahaba yung break for next conference no, boss? Parang 1 buwan at 2 buwan lang, 'di ba? Kasi kinumpres yung schedule for the FIBA 'di ba? Pero ikaw, sa tanong ko, boss, Brownlee pa ba o subok-subok din ng iba? Kung sabihin mo na lang umabot ng finals yung Ginebra this Commissioner's Cup. I don't think it's a bad idea kung paumpisahan mo yung Governor's Cup sa Ginebra. Sumubok sila, isang import, di ba? That won't hurt. Haba yung, and it can work both ways, di ba? Haba yung break ni Justin Brownlee. And then, makakasubok ka ng, baka sabihin mo, kung ako sa kanila, I'll get someone really fresher, di ba? Like, 25, 26, 27, more or less the same height of Brownlee, more or less the same role. But then, baka you can hit 2 birds with 1 stone by doing that. It's not a bad idea, but again, like sabi ni Homer, I doubt if Team Cone is even thinking about that. Ba't gano'n si Team Cone, kahit tong araw, boss do, Sean Chambers. Next conference, Sean Chambers. Di ba, boss? Oo. Kumbaga parang kumbaga kung babae ako, boss kaya siguro si Ma'am Grace tuwan-tuwa kay Coach Tim kasi talagang hindi tumitikim ng iba Di ba, boss? Tsaka siya di ba? Creature of, admittedly, creature of habit si Coach Tim. He wants to stick to what he feels works. So, kaya nga, ganun din sinasabi niya kay Homer now. Unless he finds a reason to replace Justin, then you won't replace Justin. Mas na siya Mahler na noong 90s saka noong mga early 2000s na naglalaro si Sean Chambers sa kanya. Those were the exact quotes that he was telling us when kami yung nagko-cover ng PBA. Okay, anyway, boss, ito nakakatuwa, may mga matatalino tayong mga viewers na nagko-comment. Ito, boss, sabi ni Bernardo Garcia, Billy Ray Bates still holds an NBA record that has not been beaten yet. Kung hindi lang lasinggero tong si Bates, malamang nagtagal yan sa NBA. And Bates has brought the Philippines the NBA caliber plays he displayed, playing for Chris Red Manizers and Ginebra under La Tondena franchise, Snow Badwa. Boss Dodo, Boss Homer, ano masasabi mo doon? Pero mukhang mukhang may kinalalaman to dun sa sinabi natin kaninang Ball is the best ever import na naglaro sa PBA on record, sinabi natin kanina. Boss Homer. Yeah, it's a different era, different player, sinabi ko nga. And then, when we say wow factor, ibig sabihin yan, we're not diminishing the other players. We're just separating Ball for what he does. Yeah. See, marami naman we've seen 6'6" players come a dime a dozen. We see that almost every day. May mga Filipino players na tayo makikita na 6'6", 6'7". But we rarely see somebody who's 7'3" with a wingspan of 7'8", and that can move like a guard. Correct. Who can shoot threes. Correct. So Correct. With the evolution of basketball, si Ball was the epitome of the big man, Correct. the modern big. Correct. So kaya ang mga tao, even the casual fans, come to the arenas, they go to the TV sets, they watch the streaming platform because of Ball. Diba nakikita? Iba kasi, spoiled tayo We've seen Brownlee for many years. And just because it's there, parang bang Luneta statue, it's gonna be there, I'm gonna see it next week, pwede ko na puntahan yan, or next month. Pero itong si Ball, we don't know if we might come back next conference. So people came
and Ball countered. Galing ni Ball. So, yun ang context na sinabi natin na may wow factor. Tsaka magaling din. 38 points a game, 14 rebounds, 3 blocks. Yung assist niyan, medyo konti dahil, yung TNT wasn't good during the 6-6 lang sila. According to Chot. Tsaka alam mo naman si Coach Chot Reyes, di ba? Nung FIBA Asia nga, sige, Jordan Clarkson. Sa'yo bola. Di ba? Ganyan ang sistema nito eh. Pero ikaw, Boss Dodo, anong pwede mo isagot dun sa about the Billy? Ito, nagkaroon tayo bigla ng debate dito. Pero lilipat na tayo sa next topic natin a few minutes after. Boss Do, Ano yan? yung sinabi niya kanina na si Billy Ray Bates still holds the record. Yung sinasabi niya yatang record, if I'm not mistaken, boss, is yung hindi siya starter, no? Nakapagtala siya ng parang average, tama? Per game? O parang 25 something, 27 points per game, boss Do? Wala namang duda sa galing ni Billy Ray Bates. I think tama rin siya, no? Kung hindi na pariwara si Billy Ray Bates both during his time in the NBA, his time in PBA. Kahit ka dito, boss, Diba? hindi na siya naglalaro, pinalayas dahil araw-araw lasing Sumakit yung ulo ng PBA, di ba? Talagang siniguro ng PBA noon na nandun siya sa airport, sumakay siya ng aeroplano bago binitawan Dahil bumabalik di ba? Ilang beses ang binigyan ng ticket yan, pauwi if you want to hear some of the best stories na sa PBA that never went on record, makiupo ka lang doon sa mga unang nag-cover ng PBA like the late Lito Tacuan, Dean Marcelo, Julian Gracia, the late Ernie Gonzalez. Naku, kukwento nila sa yung pinagagawa ni Billy Ray Bates nung nasa Crispa pa siya. Di ka hihinto sa kakatawa Going back to that topic, naku, ang galing na player ng Billy Ray Bates. But, tama rin si Homer. Ilan ba yung mga ganong kalalaking player na at his side at winning and athleticism niya na nagagawa yung nagawa ni Billy Ray Bates. Pero ibang specimen to. We're talking about 7'3" guy. Diba? Tsaka second generation NBA player. Diba, boss? Diba? Yun na yan. At saka diba? Parang na nga sa atin yun Parang kung may Wemby na pinagkakaguluhan sa NBA ngayon. Parang yun na yung the closest that we'll ever come to seeing someone like Wemby na 7'3", athletic, can handle the ball, can shoot the ball, di ba? Saka pa makakakita niya. I think we saw it with the crowds that came to watch TNT. We all know na gaano ka popular yung TNT pagdating sa popularity, in terms of popularity. We all know na medyo dehado yung TNT. Kahit nasabihin mo na nanalo yan. I think he's a TNT, honestly, I think he's a far fourth. When in terms of popularity, baka fifth pa nga After Ginebra, Magnolia, Converge. San Miguel, Rain or Shine, tingin ko panlima lang yung TNT. Ako, and I'm judging based on yung mga nagbabasa ng mga story natin sa Smith. Kasi boss, pagka mga yan yung topic, lalo kahit na boss, 'di ba? Ibang mga stories natin kahit na napakaganda pagka hindi yung Ginebra, Magnolia, Rain or Shine. Di ba, boss? Di po mapalo di ba? Pero yung ball, boss, humahabol lagi yan. Iba yung Pero ngayon, kakaiba yung malakas, yung Apple David, boss, Sorry. nga. Okay. Anyway, so ito, boss May Homer. kolong ako dyan bukas, boss. Aba, topic yan. Talagang pinasok mo na naman, boss Homer. Oo. Salamat. Salamat, Kuya Boy. May column si boss Homer. Abangan nyo po sa, sa Paucast, tsaka sa Sports sa Pep. Okay. Lipat na tayo. Uy, seryoso ako. Buta sulat mo, Pero ito maganda yan. Yeah, but it will be in the context of sports and, how do you celebrate a personality from the person? So, it's hard. It's hard because Apple David is such a visceral experience, kumbaga, sa PBA. Nandoon, nakikita mo. So it's always hard to separate. And then when
when you delve into the intersection of celebrity and yung relationships, then you have kagaya ba ng column ko kay Amores, boss, na when celebrity meets the outside life of a player, then ganun mangyari. So it's a very good look into itong relationship nila, quote unquote relationship niya with that Sige player. nga, tanongin kita, sang-ayon ka ba? Oo. Yeah, I think. Hindi, who are we? Who are we to di ba? Yes, yun nga sinabi nila, di ba? Love, there are no rules in love and war. Kaya, So who are we to say that who are we to say to somebody to whom to choose to love? so all along, Ang sa akin lang Oo. is this. If you're gonna have a relationship with somebody who is playing, then hands off ka with regard to the usage of that player, how that player is interacting with his teammates, ganon. Hands off ka. I mean, you're just there as a, kumbaga, cheerleader, moral support. So, that line has to Hindi, be... and besides, boss, wala naman yatang kinalalaman si Apple dun sa, wala naman siya magiging influence sa karir nung bata except that boyfriend niya. 'Di ba? Kasi hindi naman sila yung nagko-cover nung laro eh. Tama ba ako, boss Do? Yes. Hindi naman sila eh. GMA 'yon, 'di ba? Boss Do? So tama ba? Dati. Wala na yata contract. Naubos na yung GMA, so wala na ngayon. No? Sa kanila pa rin. Tinapos na ng GMA. Medyo. Medyo. Okay, anyway. So, lipat na tayo. Hindi. Ikaw, Snow. Ano? Sangayon ka ba? Saan? Sangayon. Sa relasyon? Ikaw magkisinungaling sa akin. Oo. Hindi, biro lang. Hindi Hindi. Basta alam nyo, yung buhay nila, yung pagmamahalan, wala na ko tayong pakialam doon, di ba? Not unless mag-away Yeah, sila sa tama, venue, oo. magsampalan sila, sa venue yun, Oo. di ba? And besides, Baka totoo ka. ang mahirap kasi doon, 'di ba? Pag nag-away sila, pareho silang sports personality. So, pwede silang isulat talaga ng mga media, 'di ba, boss? Pero yung buhay nila as lovers, pwede nating silip-silipin sa Instagram, 'di ba? Sa Facebook, 'di ba? Sa mga vlogs nila. Pero yung sasabihin natin na hindi kayo bagay, sino ba tayo para magsabing hindi kayo bagay? Di ba, Correct. boss? No? Correct. Di ba? Boss, Bakit? no? Oo, totoo. Hindi, di ba? And besides, kung masaya sila sa isa't isa, sabi nga ni Apple, nag-click, ano magagawa namin, di ba? Kaya lang, gusto ko lang tanungin kay Apple, ano yung nag-click? Di ba, boss? Baka may nag-click sa kanilang love life. Di ba? Oo, Nag-click hindi. daw eh. Okay, anyway, so kaibigan natin si Apple, ha? May number pa nga ako niyan eh. Okay, anyway, lipat na tayo sa next topic natin. May itatanong pa ako isa eh. Kay Boss Homer, tungkol cable. Pero yung tanong natin kay Homer, nagalit ka ba sa Hinebra? Sabi ng mga pas, laging binapas nila si Homer eh. Di ba? Tapos sinasabi nila, hindi rin nagkakatotoo yung mga sinasabi ni Homer. Boss to, ikaw ang buhay na patunay. Di ba? Halos lahat din ang sinulat ni Homer ng mga advanced story sa trade nangyayari. Di ba, boss? Boss, Oo. Ano yung mga nauna niya sinulat, boss? Mga sinulat niya na nauna. Malalaki. Yun Espino sa... Yung boss, yung import ng Convert, siya una naglabas doon. Kung sino yun. Oo nga. Alam niya pa nga kung saan nakatira eh. Di ba, boss? Sasabihin niyo mali. And besides, matindi rin. Sa Lee Gardens. Sa kita niyo na. Mandaluyong. Oo nga. Sinabi. Walang internet. Sinabi. The first day, alam mo, boss, the first day he arrived, I can talk freely about this kasi wala nang import, di na babalik, and hindi naman privacy, walang internet connection, nagpanic, kawawa naman yung bata, yung import. Ha? He came here. Player ng Converge sa walang internet. Yun na nga, that was the irony of it. He came, when he arrived in the Philippines, a lot of his luggage was gaming. Kasi alam mo naman mga NBA player, mahilig sa yung 2K, whatever that is, yung PlayStation 5. Tsaka yung yung parang yung NBA, nakalimutan ko na, tagal kasi natin hindi nag-live, boss eh. Yung parang Fantasy League, di ba? Yes, ganun. And he was known to play with, fellow teammates and other players in the PBA. And the first time he arrived dyan sa Lee Gardens, walang internet yung unit niya. So, he had to call his agent. Like, walang internet dito. Nirenta ba yun? Nirenta ba unit o sa conversion? I think sa conversion. Part naman sa mga contract ng imports yun that, you provide accommodation. Dapat pala sinulat mo yung boss. Magandang kwento yun, Pero anyway.
Anyway, Pero inayos ha. On the baka same magalit day, na naman yung inayos. Converge. Sabihin si Sto Badwa, ano na naman sinasabi mo ha? Ano yung sinasabi mo tungkol sa Converge? Baka may gumano na naman dito, Boss Homer. 'Di ba? Pero anyway, Oo lipat nga. tayo. Boss Dodo, eto, Meralco versus Talk and Text, yung series nila. Do you think kayang mag-hold on ng Talk and Text dito? Kasi unang-una, magiging problema dito, Boss Do, yung chemistry nila. 'Di ba? They have a new import, 'di ba? Although they played well without an import last time, hindi po pwedeng habang buhay ganun. Nagmulta ba sila, Boss Do, nung nakaraan? Wala sila import Wala. Isipin mo, wala silang import. Tinalo nila yun. Hindi, ba't di sila nagmulta? May fine yan eh. 'Di ba? Pag walang import, parang 500. Parang kuminsan, the PBA Commissioner's Office looks at the entire situation. Aha. Like kamukha nun, parang Major. force majeure, di ba? Kasi Major, oo. hindi naman yung tipong ibang circumstances na Hmm. pinalis tapos hindi pinalitan, di Yeah. ba? Pero boss, ano ibig sabihin ng force majeure? Kasi may nagtanong sa akin dati, sabi niya, boss, ano ako masahista ako, sabi sa akin. Sa Cebu to Sabi niya, naging client ko si Boss Homer. Sabi, ang ginagawa ho niya, force majeure Pinipilit daw si Homer. Ano yung sabihin ng force majeure? Boss, doon, yung circumstance na hindi mo pwedeng iwasan. Tama ba ako, boss? Oo. Okay, anyway. Ikaw, Boss Homer, ano tingin mo dito? Talk and Text versus Meralco. Kaya bang i-exploit ng Meralco yung sitwasyon? Because they need to hurry up. Dahil ilang laro lang, knowing Coach Chot. Boss, baka mag-extra practices ito para lang makuha agad nila yung sistema together with Chris McCullough. Boss Homer. Only because TNT is up to 1. They have the better they have the better local lineup. You have a Hall of Fame coach. So I give them the edge. But I never count out Meralco because Meralco is full of dogs. Newsom, si Banquero still there, nandoon si Bates, nandoon si Cliff Hodge, import nila. Marvin Jones, I don't know why he's good. He came from Thornton Academy dito sa Illinois. It's notorious for producing bigs in the NBA like Eddie Curry, Marvin Ely of the LA Clippers. Magaling yan dito sa US. I'm just surprised that when he came there sa Meralco, I don't know whether it's underutilization, parang Kyler Kelly, hindi masyadong ginagamit. But for some reason, he's not dominating there. He's 7 feet and 240 pounds. So, hindi ko mahirap i-discount ang Meralco. And then, as much as I also kind of, criticize the coaching staff of Meralco, they're still very good. Nenad is a very good coach. So, pwede pa rin habulin. But right now, I just think TNT is such in a groove. Tingnan mo si Pugoy, parang Snow White, natutulog lang during the regular season. Hinalikan ni Coach Chot, and then all of a sudden, we see the Pugoy of old. Scoring 24, scoring 21, hitting 6 threes. Ang galing. And then, Oftana's always there. Nambatak, sabi ko, Nambatak is an apparition. Sometimes you see him, sometimes you don't. But when you see him, like we did in that game last Sunday, TNT is so hard to beat. Pero so yun lang. Ikaw, Boss Homer, tingin mo ba mahihirapan na yung Meralco rito, boss, sa series na to? O may chance sila, Boss Do, ikaw. Boss Do. Oo, pagkatapos mo matalo ng Game 3 na gano'n-gano'n, Oo nga. medyo mahihirapan kang bumangon sa mga gano'n. Especially if nakakuha naman na import na quality import yung TNT. Medyo, those are one of those losses can really hit the team's morale sa akin. Yes, I agree. Yes, yun na nga. Especially Mental na series part na ganyan. Diba? Oo. Sometimes, kung elimination chance, you can easily shake it off kasi after 2-3 game dates, may iba kang kalaban, di ba? But now, you return 2 days later and face the same opponent who had just beaten you while playing without an import. I think that's a little difficult to live down. Yung yung moral mo doon, bagsak na bagsak no? Tinalo tayo ng walang import. Paano pa ngayon? May import na naman sila. Pero best of 7 ito Best of 7 ito. So 2-1 pa lang naman din sila, no? Same thing ng Hinebra tsaka ng Rain or Shine. Okay. So ikaw, anong ini-expect mo, Boss Homer, na magiging sistema o epekto sa sistema, no, good and bad nitong si McCullough? Well, number one, I've learned over the years that chemistry-wise, the easiest
is when you put a player na dominant scorer. It's the easiest to assimilate in your offense. And, si Makolo is a dominant scorer. So he will seamlessly, sa tingin ko he will seamlessly adapt into the TNT system, and he will not, siguro probably differ for a while, siguro 1 quarter or so, but when it's time to take over, he will take over. Number 2, familiar na din siya sa PBA. Remember, he beat Terrence Jones and TNT back in the day. Yung na-clothesline si Terrence Jones ni Abueva. So he already know may kabisado na niya. He knows some of his teammates niya sa TNT. Nakalaro rin siya sa Jones Cup. So I think he'll be just fine. Ang sa akin lang, the state of mind of Meralco, kasi it reminds me of the Cleveland Cavaliers. Game 1 sa New York, lamang sila ng 22, natalo. They were never the same. In Game 2, you can see the glaze in their eyes. Parang patay na yung Cleveland. They lost in Game 2. They also lost in Game 3. So let's see how Meralco adjust. At tapos, durog din sila sa adjust. Bash all we want, Chot. And sometimes it's deserved. But Chot was brilliant in that game. Adjustment niya. Kita mo how he, ina-atake si Cancino. Yung siniswitch palagi kung sino yung nagbantay kay Brickman, who's 5'11". And there was even a sequence late nung nagtayo na talaga ang TNT. BGR was guarded by Brickman. And then that zone defense. Yung zone defense was ang galing. So, so see how the mental component of all this. So tingnan natin how Meralco react. Ito, Boss Homer, maganda yung ngayon Boss Dodo, maganda yung mga protagonist natin ngayon sa semis ng PBA, boss. Balance ito, no? So, kumbaga nakadagdag yung nawala si Ball kasi nawala ng talagang big advantage yung talk and text. No, pero kung tingin mo ba, boss, papasok dito yung sino yung pwedeng mas paboran ng MVP group kasi siya yung mas malakas mag-champion between Meralco and talk and text. Di ba, boss? Tingin mo may papasok na ganung issue to o talagang the management will allow these teams to compete, no? Fairly and squarely? Wala ako naman pagdating sa ganun. Lalo na sa MVP group. Hindi ako masyadong nagdududa sa results. Mas magdududa pa ako dun sa minsan yung mga player movements. May mga feeling ako na there are times na parang nafe-feel ko na may pinapaborang team o may mga gustong certain players in going to this team na nangyayari sa organization na yan. But pagdating sa laban, they have given me very little reason to doubt na may, kumbaga, ang tawag nga ng mga leaders natin, scripted, di ba? I don't think may ganun. Pero sa player movements, minsan, di ba? Lalo na yung mga unang panahon. Doon yung questionable, no? Lalo na nung kinuha Medyo nila may si Optana. mga questionable mga deals. Pabor sa talk and text, di ba? Pabor sa talk and text. Pero yung, Kasi nga, di ba? Pero parang may isang nagkwento sa akin, di ba? I think I mentioned it before sa spin POV natin, di ba? Parang explanation daw sa kanila, pag ang LS daw natatalo, hindi naman bumababa yung volume ng coaching dumadaan sa highway, expressway, di ba? Pag daw natatalo yung Meralco, hindi naman daw bumababa yung kita ng Meralco sa kuryente, di ba? Pero pag natatalo daw TNT, bumababa daw yung revenue ng TNT. So that's why, kumisan, medyo obvious na kaya nga flagship franchise. Kahit naman sa San Miguel, di ba, boss, may flagship team sila na tinatawag. Although ngayon nga lang, talagang mas mukhang favorite talaga yun. Lebra. Hindi ko alam kung bakit. Okay. O yung may mga nagko-comment dito, useless ang live din nyo, no? Hindi nyo sinasagot yung mga tanong. Ang tanong nyo lang naman, no, si Homer pa, hater ng Ginebra. Wala naman nung kinalalaman niya sa mga mapapasa nyo sa speech. Susulat ba namin yan? Di ba? Okay, sige, sasagutin na ni Homer yan. Teka lang, isa lang, boss. Kung mananalo yung talk and text, boss, do you think they can beat either talk and text or rain or shine? Boss, from the perspective of the management ito, ng San Miguel. Unahin natin si Boss Homer. Boss Homer, tingin mo? Yeah, of course. TNT has a good chance. Pero, again, I'm not hedging, but Ginebra's playing so well. I mean, I'll revise my question, boss. Between talk and text and Meralco, sinong team yung mas may chance to beat any of the two sa finals?
TNT because they're the more offensive weapon. At the end of the day, yung defense is good, but kung baga, the goal of basketball is to outscore the other. Yun pa rin eh. And then your defense can be good. Like, look at yung minsan yung team na like for instance in Converse, magandang defense nila but more often they get outscored. So TNT has the facility to outscore you more than Meralco would. Correct. Di ba? So yun, on the basis of that plus, ito, Anyway. dinagdag pa si Macolo. And then, lalo na kung makabalik si Jason Castro, sabi ni Coach Chot sa akin, it's a knee issue, di naman seryoso, but there's still some pain, kaya out of an abundance of caution, di nila nilaro. But malamang, lalaro yan sa Game 4. Nire-reserve na Because nila sa mga crucial games. Yes, And Saka may edad it's na eh. also Kumbaga sa coach, Oo. ano na yan boss eh, mga 2001, 2002 na yan eh. Oh. Anyway, eto lang. Eto may nag-comment. Sabi ni Manuel Julio Zacarias, tinatawag mga sariling sports analyst, isang tanong di masagot. Ha ha ha, ayaw pa ipakita itsura niya. Si Homer pala to. Alam niyo Sir Manuel, yun po kasing video form ni Homer, exclusive yan kay Paukas. Dito ho sa amin, picture lang talaga si Homer. Okay? And besides, kung gusto niyo tanongin si Homer doon sa... Ba't po ba si Homer ang gusto ninyong topic? Nababakla po ba kayo kay Homer? Ha? 3 na asawa nito eh. 3 anak. Di ba? Okay. Anyway. So, ikaw, Boss Dodo, anong sagot mo doon sa huli kong tanong? Boss Do? Ano ba yung tanong mo? Yung anong may chance talunin yung either Rain or Shine o Hinebra? Talk and Text or Meralco? Talk and Text or Meralco? Now, with McCollum, syempre TNT pa rin yan. Iba yung ano? I like the pieces that TNT has right now. Kahit sabihin mo wala na yung ball. Kaya nga. Ito malalim eh. Lalalim ba ulit yan? Kung baga, bra size yan, double D yan. Deep and dangerous. Kita mo, may Aurin, may daming pieces na mahugot ni Coach. Mickey Tevez pa, galing din yun eh. Talagang bra pa talaga yung napili mo ha. Kami ni Boss Dodo, pagka nasa kami, Air Force One, sinasabi namin, wala ba kayo ng World Cup? Di ba? May iba World Cup. Anyway, lipat na tayo sa next topic. Pero bago tayo sa next topic, kanina pa sila nabibitin sa'yo, Boss Homer, sumasakit na ang mga puso nila eh. Sagutin mo nga, hater ka ba ng Hinebra? Bakit lagi kang hindi pumapabor sa Hinebra? Pagka maglalaban yung Hinebra at Talk and Text, laging sa Talk and Text ka papanig. Hinebra o Rain or Shine? Sa Rain or Shine ka. Bakit daw ganon, Boss Homer? Sagutin mo nga para matigil na sila. Hindi naman. I'm just, unlike the Hinebra fanatics, I am constrained by objectivity. Pinupuri ko naman when it's deserved. Yun ang trabaho ng kolumnista eh. I'm not a fan na exclusive lang ako na Hinebra, then I put my blinders on Hinebra na all the way. No. As a paid columnist, as a professional columnist, as a journalist, you are constrained by objectivity. So nakikita mo good or bad. Look, I had Coach Tim Cohn on my show. We spoke for 2 hours. And, I praised Brownlee before. I praised Malonzo before. Ang problema lang kasi ng mga fans ng Hinebra, they only see the criticism. They didn't see... Boss Dodo is the best arbiter here. He'd seen my columns. All of it goes through him. Meron naman ako mga article that had praised... I even praised Al Francis Chua as the best executive ever. Because although he has the best budget, he still has the facility to choose. Kasi kahit na marami kang pera, pero hindi naman magandang pinili mong import or player, o saklap ka pa rin. But in fairness, and Tim Cohn, I said, yes, he has the most talent all the time. Pero Boss Homer, napuri mo na ba yung Hinebra at once? Yes! Yes, I have more than 1,000 columns dyan sa Spin over the course of 15 years. So meron yun. And may mga tweet din tayo na nagpupuri kay Hinebra. But again, they just choose to see what they want to highlight. Yun lang naman eh. At pati TNT. Alam mo ba bakit hindi na ako kinakausap ni Jola? Sinulat mo sa import, di ba? Yeah, so we were speaking because the interview, again, I cannot just... there are expectations of privacy and conversations, pero
Nagtampo siya dahil tinulat ko na si Mikey. You know, there was a game that Mikey shot 1 of 10 from the field. And I said, hey, if you're the best player and your highest paid player, you can't do this. It's the finals. So after that, din ako sinagot ni Jolas. And I still hold him dear. In fact, nandun siya sa Summer League. Nagkita kami. I saw him in the stands. I was courtside. I reached out to him. Hindi ako pinansin. So again, you know, but I keep trying because once you know, there's this tale in the parable na may magkapatid na nag-aaway. One brother kept reaching out to the other, sending Christmas cards, Valentine cards, and hindi talaga sinasagot. So finally, nagsabi ang nanay, hey, Homer, di ka na sinasagot ni Snow. Why you still keep sending him birthday cards, greeting cards, all that stuff? Ang sagot niya is because, Mom, if I stop doing this, then I just become him. Okay. Oh, di ba? Ano ito, Boss Homer? So, sabi ni Glenn Clavite, Snow Badwa, ang tanong, bakit hater ng Hinebra si Homer? Kupal ka talaga, Snow. Ano ba gusto ng topic natin dito? PBA teams, sports o si Homer? O gusto nyo, Homer, gumawa ka nga ng program sa Paukas, puro ikaw lang ang topic para masolve ito mga... yung tinanong ko kay Homer, yun na yun eh. Di ba, boss? At the end of the day, kaibigan natin sila lahat. Just ask Scotty Thompson, Jamie Malonzo, those are my friends. You know, si Coach Tim Cone. Kaibigan naman natin lahat. RJ Abarientos, I'm the biggest fan. I kept praising the kid. I just said, na, you know, minsan yung defense niya becomes a liability, but man, the offense is so good, the way, the confidence, the way he runs that team. Oh, ganun. Anyway, pero ang nakikita lang nila yung alleged bashing. Yan ang problema. Anyway, wala ko sa topic natin si Homer tonight, pero humaba ho tayo kay Homer dahil napakarami mong basher dito, Homer. Pero sabi nga nila, pag maraming basher, affected sila sa'yo. So it means may value ka sa kanila, di ba, boss? Pero ito, Boss Homer, ito na lang, bibigyan ka namin ng assignment ni Boss Dodo. Ha? May tinext si Anthony Cayabyab. Sabi niya, Boss No, gawan nyo naman ng story yung dating import ng Alaska, si LD Williams. Ngayon, assistant coach na ng San Antonio Spurs. O, kita nyo ha, ang pwede lang hong gumawa niyan sa amin tatlo. Ha? Sa amin tatlo, lahat ho kami magagaling. No? May mga kanya-kanya ho kaming specialty. Si Boss Dodo, magaling ho magsulat. Magaling ho magsulat yan. No? Magaling ho mag-edit. Mabilis, matalino. No, pogi, no, magaling hong mag-motivate, no? Kahit pagod na pagod ka na, mapapasulat ka pa niya. Sige na, sulat na natin 'yan, di ba? Ganun 'yan, di ba? Yeah. Si Boss Homer, siya ang may direct links, no? Siguro bihira to sa Pilipinas sa mga NBA teams. O kaya mong gawa ng story to, yung request ni Anthony Cayabyab, Boss Homer, si LD Williams. Pwede, I happen to be good not really friends, but acquaintances of head of the PR of the San Antonio Spurs. O yan, boss. Kailan mo gagawan to, boss? Gusto ko bukas, meron na to, ha? Ibigay mo na agad kay boss. Akin na yan. Gawan na natin yan. O, ha? Kasi, if you remember, when Chip England was still working as shooting coach of the San Antonio Spurs, that was the reason why na-interview ko siya. Kasi kaibigan ko yung PR ng San Antonio Spurs. All I had to do is one email, and then they said, what game do you want to come and interview Chip? So, nakita ko yung calendar ng San Antonio Spurs. They visited the Bulls. Kasi ganun yun may protocol. I wish the PBA would follow this, yung protocol nila. Ang ganda ng protocol ng NBA. All players, assistant coaches, they don't care if you're Steve Kerr. Basta media, may availability talaga. Hindi pwede yung, for instance, pag matalo yung Hinebra, hindi mo makausap si Tim Cone, aalis yan. And Leo Austria, he would just say, for example, si Bolbol. Sabihin lang. Diba? Sabihin lang na, I don't feel, I'm not in the mood. Parang gano'n. Hindi pwede yun. It's media availability. We are, whether they like it or not, partners tayo ng PBA. Kasi, hindi na i-interview ng itong mga bashers natin na nakikinig sa show ngayon. They don't have access to Tim Cone and the players. So, they rely on us to be that bridge. So, kailangan ang media. So, kaya nangyari. So, nag-email ako sa NBA as a Spurs PR. Kasi hindi pwede. Kapag lalapitan mo, hindi pwede. Like, I made that mistake once. Nilapitan ko yung pang babae, boss. Boss Dodo would know this. Yung babae na assistant coach ng Spurs, Becky. Si Becky Hammond. Hindi babae yun. Becky Nilapitan ko. I said, coach, can I talk to you? Sabi niya,
you have to go through Kaya, our PR Anyway. team. O, ganun. kaya nga, basta Oo. ito na lang, Boss Homer, para mabilis tayo kasi 1 hour lang yung hiningi ko kay Ma'am Jen. Yes. Baka maawain na tayo ni Ma'am Jen ito. Kasi unang yakas Yes. to, 60 minutes lang hiningi mo para kay Dodo. Gaganon yan di ba? Pero boss, kaya natin gawan tong LD Williams, Boss Boss Homer. Pwede. Okay. Yes, I will. I'll do it. Okay. Dali lang yun. Yan, maganda yan. Eto, sabi ni Joe March Carpio, Sir Snow, pakituloy po yung mas lalalim, nakakabi. Yung token text to. O sige, mamaya, may trade do tayo pero mabilis lang yung trade namin at unless maraming baon si Homer kasi hindi ho ako nag-aalam ngayon. Kung napansin nyo, hindi nga ako nagsusulat, kaya nga lang po kami nag-live ngayon ni Boss Dodo para may mga dumating na namang impormasyon sa akin sa ating mga kuliglig. Okay, let's talk about Ginebra versus Rain or Shine. Boss Do, tingin mo ba kaya pang maka-recover ng Rain or Shine? Otherwise, pagtatawanan sila ng tao dito. Boss Dodo, kasi parang intro boys na naman sila. Next batch, next generation intro boys ang itatawag sa kanila dito ng mga fans. Oo nga eh. Parang napapansin ko na doon sa mga comment sections ng Spin, medyo kumakapal na yung mga intro voice comparisons ng between Magnolia and Kaya nga. parang sila At yung tandaan, bagong- at tandaan dito ng mga teams boss, yung comment section ng pinaka-cruel na mababasa mo. Oo. Di ba? Ando doon lahat, mga magaling mga asar, nando doon, yung mga pikon, nando doon, di ba boss? Yung mga abnormal, ang dami doon. Sa comment section lang natin, napakarami ngayon Si Homer ho ang pinagpapantasyahan Pero tingin mo ba boss, kaya pang mag-adjust ni Coach Yengyao? Otherwise boss, ano to? Kasi boss, ilang taon na sila, halos 2 taon na sila na title contender pero hanggang semis lang. Hindi sila makausad. Boss Do. Ako, I would just say one thing. This Rain or Shine team na facing Ginebra now and currently trailing 1-2 is way, way better than the previous Rain or Shine teams that faced Token and lost to TNT the past 2 seasons. Alam mo yun, yung palagi na po 4-0 ni Coach Short yan di ba? I believe yung mga yung 2 series na yun, hindi nga 2, wala 3, di ba? Sweep na sweep yun di ba? 2024 pa lang boss, pinapaiyak na sila sa playoff. Di ba? Pinapapak na ni Pero, ang maganda kasi TNT, ngayon di ba? boss, ang maganda kasi yung Jalen Johnson boss, glue guy ng team Di ba? Oo. Di ba? Siya Malaking bagay. siya yung talagang yung kung ano yung wala sa Rain or Shine, yung height, di ba? Pinunuan niya. Pinunuan niya. Yung leadership, nung nawala pa lalo si Bo Belga, andyan dyan. Kasi tandaan nun ninyo, ang Rain or Shine, puro bata po yung player niya. Alam mo yung diferensya ng bata at saka veterano sa game. Ito series lang na to. Oo. Titignan mo yung Nakikita. Rain or Shine. Nakikita. Yung Nocom, Oo. siguro si Nocom na yung pinaka-consistent na player among those Rain or Shine youngsters. Pero hindi pa siya ganun ka-consistent. Pansinin mo. Si Santillan bigla nawawala. Si Mamuyak biglang there were stretches biglang mawawala. Si Karakot off and on. And hindi nila fault yun. It's usually the tendencies of young players na alam mo yun, yung sustained brilliance hindi pa nila kaya Kasi the longer you get experience out there, the better you become. Laging yan, you pay your dues, you work hard. Yan yung lamang ng Ginebra sa kanila, boss. And yun that's my point. Ganun ang lamang ng Ginebra right now. Makikita mo yung sina Scotty Thompson, di ba? Palagi nga andyan yan, hindi mawawala. Nakikita mo si Jackson Brownlee, di ba? Kaya nga. Japan. Yun ang ilang malaking problema ng Rain or Shine. Correct. Tapos yung yung coaching leadership, team ko niyan, di ba? Which brings me back to the question kanina na nagbulag-bulag daw tayo, boss, kasi yung NLEX daw halatang nagbenta. Hindi ho nagbenta yung NLEX, no? Kasi of all the teams na pumasok ko sa playoff, sila ho yung talagang pinakabata, no? Sila yung pinaka-retooled, no? Kung inyo mapapansin. Tsaka sila ho yung pinakakulang pa talaga ng pyesa. So no matter how good they were sa eliminations, no, pagdating ho ng playoffs, doon ho lumalabas yung mga talagang matitikas na teams. Diyan ho yung teritoryo ng Ginebra, ng Token Tech, San Miguel. 'Di ba? Kahit ho yung Magnolia Pagdating ho ng playoffs, namamalahibo Kasi puro bata yan, tsaka bago ho yung core nung kanilang koponan.
Hindi ho Oo. nagbebenta yan. Same thing with Meralco. Kaya ho kanina, kung mapapansin ninyo, tinanong ko yung dalawa, pareho sila naniniwala, Talking Tech sa mananalo. Kasi ho, bata pa ho yung Meralco. Gang ho team yung Meralco, pero iba pa rin yung experience sa dala-dala ng token. Bilangin ho ninyo, ilan ang championship ni Kelly Williams, ilan ang championship ni Jason Castro. Sige nga, tapos yung bago nilang import, nag-champion na rin ho sa PBA. 'Di ba? So, tapos ano i-expect niyo sa Meralco? Syempre ho, when the going gets tough, doon na ho lalabas yung poise at experience ng mga players at ng buong koponan. Sa apat ho na team natin ngayon sa semis, tama ba ako, Boss Dodo? Hinebra at Talking Texo ang pinaka-experience dyan when it comes to playing in the playoffs. Di ba, Boss Do? Boss Homer? Yes, ito yun. Yes, and boss, nakikita yon. Even na-interview si Chris Newsom after the game and he mentioned the last 3 minutes lamang sila ng 8. Parang they stopped doing Meralco things. You know, they were looking at the clock. Na, you know, here's the problem. There's the difference between the good experienced teams, pag lamang na, they play to win. Kaya nga. Itong mga inexperienced teams, they play not to lose. Problema dyan, when you start looking at the clock, nawawala yung rhythm mo. Kasi ang pakay mo, hindi na pag-score. Ang pakay mo is to look at the clock and you are so excited na mag-melt yung clock. And what happens is you lose your rhythm, you lose your continuity. Yan ang nangyari. And then, Alam niyo, so that's why TNT. Same thing yan sa coaching natin eh, di ba? So, yung mga nag-playoffs na nakaraan, natanggal na sila all because naiwan na naman yung mga magagaling na mga coaches, yung mga veterano, sina Chot Reyes, Yeng Giao, and then ito nga si Coach Tim Cone, tsaka ito si Nenad. Pero of the four dito, ang pinaka-amateur dito sa PBA is Nenad. Diba? So, kumbaga, siya yung pinaka-weakest link dyan of all the coaches. Ito lang sample na natin sila, Boss Dodo. Kagabi, nung lamang yung Rain or Shine, di ba nadinig nyo si Coach Yengeo, sinabi, pagod na ba kayo? Kung pagod na kayo, hindi na kayo makadepensa, sabihin nyo lang. Di ba? Kasi ini-egg ni Coach Yeng yung mga players niya to defend kasi boss, natarante. No, nakashoot si Scotty ng 3 points, naka-layup ulit si Scotty. Di ba? Nataranta na ho yung mga players ng Rain or Shine all because hindi ho sila sanay sa sitwasyon na yun. Kaya nga, ang dalas yung mag-meltdown ng Rain or Shine kasi bata pa ho talaga technically yung koponan. Diba? Si Kaylan, may edad na yan, pero bata pa rin ho sa PBA yan. O, tignan nyo yung mga players sila. Nocom, sino-sino pa ba? Karakot. Si Karakot, si Asistio. Puro bata ho yan eh. O, diba? Sila, actually po, sa mga pumapalo nga lang dito, yung tama kayo, sinabi mo, si Nocom, tapos si Clarito. Si Clarito, he has the experience because he already won a championship in the MPBL. Di ba? At lagi ho sila sa playoffs doon with the San Juan Knights. And same thing with Malonzo. And Nocom, di ba? Kaya yung experience na yun ng playoffs, yun yung tinutukoy yun namin dito ni Boss Dodo. Di ba? So, yung Meralco, sino na? Nag-champion ho sila over Hinebra. Pero matagal na panahon na yun. Yes. Diba? Si Newsom na lang ho yung hando doon. So dito sa apat na to, yung experience talaga, yun na magiging, tama ako boss to, sa apat na semi-finalist na to, experience na talaga yung magiging factor no? Boss Dodo. Kasi wala nang ball eh. So kumbaga, balansin na lahat yung mga teams na yan. Boss Do. Boss Do. Ayaw mo na ako kausapin. Hindi. Mahina yung audio ko eh. Ganun ba? Kayong dalawa ni Homer. Mahina. Kanina nga may mga nagsasabing mahina yung audio, boss. Pero minomonitor ko naman to, di ba? Anyway, so boss to, ang tinatanong ko is, di ba, experience na yung magiging factor dito, no? So who has the best experience and championship playoffs boys, siya ang magcha-champion. Tama ba, boss do? Oo naman. Playoffs yan di ba? Playoffs, ako, I give a lot of importance to sa experience. Makikita mo naman sabi nga ng mga sabungero, buta pag ganyang dikdikan na, buta tumataya na yung mga yun sa mga mahaba yung mahaba na yung mga pangalo. And it follows in basketball. Ako, I'm a firm believer in experience making a player a whole lot better than he already is. Kaya pagdating sa ganyan, tignan mo, lalo na ngayon, pag Game 4 na yung dalawa series, Game 4, Game 5, Game 6, ako lalo na ngayon. Yung mga veterano rises to the top. Correct.
Oh, kaya nga boss yung Kelly Williams hindi mabitawan ni Chot eh. Di ba, boss? Ano doon pa din yun eh, yung wala kaming big man, kunin ko na to, subukan na, no, for years, di ba? Oo, kuminsan nga, di ba? Di mo makikita si Kelly Williams game 1, game 2, game 3, game 4. Suddenly, game 5, game 6, may big play na gagawin. Oh. Kahit Ngayon, nakikita mo, si Jason Castro, nakabangko yan. Ako pa game 5, game 6. Ganun din yan. Oh. Tsaka, Meron din sa Hinebra niyan. Ah. Meron, makikita mo si Japet. Ah. Walang ginagawang matino ng 1 game, 2, game 3. Biglang game 5, game 6, makikita mo yan. Pero boss to, sa usapan natin na to, tingin mo lumalabo yung chance ng rain or shine to recover dito sa series, boss do? Ako, medyo feeling ko hindi pa truly hinog yung rain or shine. Mm. They have the right pieces and I think kung akong magja-judge, I think they're still one year away from being at the peak na magiging contender sa PBA. Ako, I firmly believe that. At this time, I don't think they're at that level na kung mananalo man sila, tingin ko medyo upset na eh. Mm-mm. Pero right now, I believe, wala pa sila doon sa level nung Ginebra, San Miguel, Tokentex. Wala pa sila doon sa level na yun. Oo nga. Okay, so ito, batiin ko lang boss Dodo, si Paul Tihuco nanonood sa atin ngayon. Yung bata mong cameraman boss, na pinicture mo pa. Ano dito, nanonood sa atin. Galing Jensan. Galing Jensan to. Pero ito, boss Homer, ikaw ang tatanungin ko ngayon. Ayan. Ano ang ito, baka sabihin na naman ng mga fans, inspired ka na naman na magsalita because this is going to be against Ginebra. Ano yung tingin mong dapat gawin ng rain or shine for them to catch up in the series? Kasi as we all know, sila yung lamang. No? Before the series started, sila yung lamang sa odds. Di ba? Pero ngayon, they're almost certainly yung backs against the wall na sila, especially pag natalo ulit sila sa next game. Ikaw, ano yung dapat gawin dito ng rain or shine, boss, for them to at least somehow equalize the series? I want more of Jalen Johnson. Hindi obra yung look, when they won, Jalen Johnson had 42 points. When they lost, he had 19 and 22 sa game 2 and 3. So you need to establish his presence. He is yung functional strength ni you have to maximize that. Bara-bara dyan sa baba. You low post him, get him involved early. It can't happen na nawawala siya. Like in game 2, there were stretches na nawawala si Jalen Johnson and then it becomes a running game. Actually, walang play sa kanya no? Boss do, napapasa mo? Walang play kay Jalen no? It's like Kyler Kelly. Parang walang play because they just believe. I think, I may be wrong, but he can score on his own. Para bang mentality na we let him, let the game come to him. But sometimes you have to let Jalen Johnson get into the game. Mm-hmm. Look at example natin, San Antonio Spurs. When they won game 1, nung ninakaw nila yung game 1 doon sa Oklahoma, Wembanyama had 42 and 24 rebounds, and he shot 24 field goals. When they lost in game 2, he only had 12. In game 3, and sa home court nila, last night, he had 20 field goals. So kailangan kasi, because it keeps the defense honest, it spreads the floor. Yun ang isang ng rain or shine. Number 2, I want also more of Karakot. Karakot once had 30 during that, before the playoffs or sa quarterfinals ba yun. He was such a great player, nawawala din siya. But then, and the third one na tatingin ko is this, rain or shine is a tired team. They've been running and gunning for 12 elimination round games, quarterfinals. They're wounded. Wala si Roque, wala si Limetti. Kababalik lang ni Tiongson. So, I don't know how the rotation works, but fresh legs, kailangan ng rain or shine to beat Ginebra. So, yun, boss, ang tatlong key. Jalen Johnson, Karakot. Hindi, meron pa. May kulang ka. Ibalik natin yung pinoint out ni Boss Dodo, ni Boss Dodo kanina, yung depensa. Yun na nawala sa rain or shine. Imaginein mo, yung stretch na nakashoot ng 3 points si Scotty, nagsunod-sunod yun. Eventually, lumamang na ng double digits yung Ginebra. Pero isa tanong ko sa'yo, Boss Do, ba't hindi tumatawag ng timeout si Coach Cheng, Sakit na niya yan, nung araw pa, Boss? Kasi kung nakashoot si Scotty ng 3 points, naka-layup siya, 5-point swing agad yun Yung kay Scotty, Boss, lumamang na agad yung Ginebra nun ng 5.
tumabla pa nga, nahabol pa sila. 'Di ba? Kung tumawag ng timeout si Coach Cheng doon, I'm not second guessing Coach Cheng, ha. Pero kung tumawag siya ng timeout doon, baka na iba pa yung complexion ng laro. Pero ba't di tumatawag ng timeout si Coach Cheng? Ang palagi niyang explanation doon, kaya di siya tumatawag ng timeout is he wants his players to learn how to react without his guidance. Oo. Palagi ganun yun. And feeling niya, that helps in the maturity process. Oo. Kahit na walang instructions from the bench, you see the situation and you know how to react. Oo. Kaya Palagi ganun siya eh. Ano ba? PABL pa lang siya. Ganun na yung attitude niya towards timeouts. pero napansin mo, boss, nagba-backfire din sa kanya. Oo. There are Madalas. times na nagta-back down. Pero siguro, tinutuloy niya because he sees the benefits. Oo. Actually, boss, nung nag-timeout yata si Coach Cheng, ewan ko na sa mga viewers natin, tulungan nyo nga po ako i-recall. Nung nag-timeout si Coach Cheng kagabi, boss, tambak na sila ng 12. Lamang pa sila doon, ha? Alam ko, double digit din yun lang. Kasi naabutan ko na lang, boss, yung humabol na yung Hinebra, eh. Di ba? Oo nga. Ewan ko sa Hinebra, parang swerte nyo ako. Pag nanonood ako bigla, nananalo kayo, eh. Nanalo. Oo. Parang sinasabi nyo kay Homer, pag sinabi niya na mananalo yung rain or shine, no? Hinebra mananalo, di ba? Ewan ko. Kuya Pab, salamat sa iyo, ha, sa iyong panonood. Anyway, tapusin na natin ito. So, Boss Do, ano sa tingin mo, ang fearless forecast mo sa series na to, Hinebra and Rain or Shine? Ako, puta, parang I'm already expecting a TNT Hinebra finals. Ako, tatabo na naman yung dyan. Tatabo naman yung PBA dyan. TNT Hinebra. Naku. Oo. Pero alam mo, wala na akong dyan eh. Wala na akong tulak kabigin kung from a point of view na I just want to see an exciting finale or a fitting finale to this PBA Commissioner's Cup. Kasi kahit sino din sa apat na yan, they've proven that they can dish off a very, very, very good title series. Di ba? Kasi makikita mo naman yung Meralco Hinebra of the past, di ba? Alam mo yun, yung panahon ni na Durham, panahon ni na Brownlee. I think that set one of the highest scoring, highest, di ba? Tsaka yun ang Highest grossing games in PBA history, di ba? Tsaka And consequently, ako tingin ko pag pumasok yung Rain or Shine dyan, yung mga dihadista, puta, sigurado manonood din dyan. And lalo na siguro kung TNT tsaka Hinebra. Pero if you're asking me kung ano yung tingin ko, I'm expecting a TNT versus Hinebra finale in this PBA Commissions. Pero ano ho yan eh, no? Ang maganda ho kasi dito, boss, is ano ho ang manalo sa Hinebra o Rain or Shine, parehong crowd drawer teams po ito. Di ba? So, maghihahatak-hatak ho ng tao. Lalo na ngayon, meron pa sila nabubuong Beldray. Di ba? Ikaw, Boss Homer, tingin mo, ano tong pinag-uusapan ng mga fans doon, nagtitrending na Beldray, tingin mo maganda to for the PBA, boss? Kasi kahit pa paano, nahahatak natin yung mga followers ng PVL, di ba? At yung mga mainstream fans to watch itong PBA, di ba? Boss Homer? Yes, it's good for the marketing ng liga. The cross promotion of two celebrity athletes. I can speak to my own experience. Nag-tweet ako ng video na nandoon si Belen. It had over 300,000 views on my Twitter. Mm-mm. So ganon, yung kay Ball, ha, look, it just tells you how personalities, it's a personality-driven league. Si Ball, never in my history of Twitter na meron ako 900,000 views. Almost 1 million views na. Yung kay Ball ko na tweet. So, and these are personalities. And, so maganda sa Hindi, ang maganda kasi kay yan, Ball, boss, is international personality to eh. Di ba? Correct. Oo. Correct. So, yun yung nahihila sa atin eh. Di ba? Ito na namang Bella Belen, yung video nga natin, boss eh, no? Boss Dodo, pag hinanap yung spin that page, mukha agad ni Bella Belen na ini-interview nyo yung lumalabas. Di ba? So, yun yung hatak. Ito yung kailangan nun ng PBA. Ito yung kailangan nilang i-maximize ng todo, boss. Ito yung kailangan nilang itap. Di ba? Hindi yung kung ano-ano. Di ba? Hindi yung top send. Ako, nahihilo na ako, boss. Nagwa-watch ako ng TV. Top send. Kaya nga Ano eh. ba to? Oo, di ba? Dapat i-market yung mga personality. Pero anyway, ang maganda rito is kahit ano yung manalo sa Rain or Shine or Hinebra, pag Rain or Shine yung nanalo, bagong flavor sa finals, pero nakakaawa yung Rain or Shine, hindi sila nakakapasok. Ba't kaya? Tapos,
Pag Ginebra ho pumasok, all the more. Dahil yan ang pinakasikat ho na koponan. Di ba? Pagka ang nagtapat po, Ginebra versus Meralco, meron ho silang rivalry. History. Diba? Oo, tinalo ng Ginebra yung Meralco, tinalo ho sila nung nakaraan na nagharap sila sa finals, di ba? Ginebra talk and text, ganun din, di ba? May gusto hong patunayan si Coach Tim Cone dyan. Rain or shine, wala ka na hong tulak kabigin dyan. Meralco o talk and text ho ang makalaban nila. May angulo ho tayo na uhaw na ho yung kupunan nila yan. Dahil the last time na may independent team na nag-champion sa PBA, that was 2015, 11 years ago, no? Yung mga pinanganak ho na bata no, nagsasalita na ngayon, naglalaro na ho ng Mobile Legends, di ba? Yun yung isang magandang angulo doon. So, maganda yung pairing ng semis natin ngayon. Di ba, Boss Do? Anyway, so Boss Homer, mabilisan tayo mga trade. Meron ka ng bala dyan? Boss Homer. TNT, they're still looking at, trying to acquire Joshua Monson. Ang problema lang, whether it's gonna be heading or Nambatak +1. Mukhang ano So, na. yun ang narinig ko, Mukhang Nambatak na, boss. Ito, Boss Dodo, nakalimutan ko lang ikwento sa'yo, Yung may-ari pala ng Titan, si Brian Calantok, boss, yung kamukha ni Mayor Bico, nanood pala ng game kahapon, nag-usap sila ni Chot Reyes regarding the trade. Oo. So ngayon, nung may nakapagbulong sa akin na nakita daw ni Chot si Brian, sabi, tago ka pa rin, baka makita ka ng Batak. Pero mukhang boss, mukhang may gentleman's agreement na sila. Yun nga lang, kahit anuhong pagmamadali ng dalawa na i-execute yung trade, hindi ho mangyayari. It's because barred from entering into a player swap ang talk and text because they're still playing. But, kung mangyayari o hindi, parang 80% sure this will happen. Hindi na yata si Heading, Brad. Kasi ang mangyayari with the Heading, Boss Dodo, ito ko kwento. Okay na ba ikwento ko, Boss Do? Boss Do? Yeah. Ang mangyayari ho kasi dito, pag si Heading yung kinuha nila, by August, mag-expire yung contract. So, ang naiisip ko ng Titan dito, nako, baka magka-problema tayo sa pag-renew nito. Di ba Sinambatak? Yan ang isa sa tinitingnan nila. Plus Kubuntin. Brother. Plus Kubuntin. Oo. Pero ang hinahabol pa ng isa ng Token Text and other teams sa Titan, yung kanilang picks. Pero hindi yung pumapayag yung Titan. Di ba? Kasi nga po, gusto nilang i-preserve yung kanila pong mga picks dahil doon sila mag-i-invest dahil mas mura yung mga rookies Not unless makuha mo 1, 2, 3, 4, 20 agad yan. But then again, future yon, diba? At mukhang may papasok, Boss Dodo, na bagong mga management na tutulong ho sa kanila in building yung kanila pong franchise, which is going to be good for the PBA. Kasi malakas na grupo tong papasok na to, Boss Homer tutulong na rin sa koponan nila. So mag-a-add up ito ng di ba? So yun yung sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, na lalalim. Kasi kanina may nag-comment, doon yung mas lalalim, nabitin ako. Yan ho yun. Kasi pag nakuha ho ng token text, ito pong si Joshua Monson, imagine, ano height ito? 6'4", di ba, boss? Tapos scorer, di ba? So makakatagdag ho ito sa mga scoring options nitong si Coach Chot Reyes. Di ba? And then ng Batak, no, mapupunta ho dun sa kabila. Tapos darating ho yung ibang mga players sa kailangan nila through the pick, di ba? Yung mga tapos si Charles Chu, di ba? Walang iya ka, Homer. Ano pa? Boss Homer, ano pa ang mga trade mo dyan? It's still, they're trying to rekindle the possibility of trading Bearfield. Kaya lang, masyadong complicated kasi star player Hindi yung Bearfield, boss, mukhang sa Meralco na to papunta Depending on the outcome nitong magiging campaign ng Meralco ngayong conference, definitely, sila na yung first pick kay Bearfield. Ba't ba natin sinasabi na first pick siya? Parang sure kayo na naka-MR na po, mga kaibigan. Boss, ano ibig sabihin ng MR, Boss Dodo? Pag sa gobyerno nagtatrabaho, di ba ganun? Naka-MR na to Di ba? MR? Memorandum receipt? Yung memorandum receipt. Ang galing mo talaga, Boss Homer. Tama-tama, nag-gobyerno ka nga pala. Naka-MR na po yan dyan. So, hindi na maahabol. Dati naka-MR yan sa San Miguel. Ngayon, naka-MR na ho sa MVP. Yung San Miguel po, 25 yung San Miguel, 30 yung MVP. Ano yan, Boss? Boss Homer? Before magiging MR, speaking of government transactions, before it becomes an MR, it goes through a process called PR. Alam mo ano yun, boss? Purchase request.
Oo, yun, matagal yan. Dadaan pa sa bidding yan, especially pag 100,000 plus. Diba? Anyway, Oo. nabobor na sa atin si Boss Dodo, oh. Kita mo, oh. Pinapakita na sa atin ketchup sa likod niya, eh. Ha? Yes. Mahina yung ano ko eh. Mahina. Hindi, wala ba nagreklamo sa audio natin? Hindi Wala naman, na. di ba? Okay na. Ang hina ng mic ni Boss Ayun. Homer, Boss Dodo. Malakas Oo, naman, mahina eh. yung kay Homer eh. Ay, kay Homer ba mahina? Eh, wala akong control ng... I hear you loud and clear, boss, ah. Oo. Oo. Ano daw? Oo, boss Dodo. I hear- Nakikinig ka, oh. Loud I eh. hear you loud and clear daw, Boss Dodo. Oo, pero ikaw, mahina ka, Homer. Pero siguro sa kabila, malakas. Saan? Sa kabilang podcast, malakas yung boses. Tsaka Dito, mahina. Tsaka naka-video pa yan. Mahina kasi tayo sa kanya. Dito. Naka-video pa yan. Naka-video Oh, pa. lately, wala na, ha? Last 2 episodes, wala akong video. Oh, yan. Oh, yan. Eh, Boss Do, lumakas na. Oo. Lumakas na, Boss Dodo. Hindi pa rin eh. Mahina pa rin. Hindi pa rin. Ano na siya, naka-activate na yung Viber niya. Anyway, so, yun lang. Ano pa mga trade mo, Boss Homer, para matapos na natin itong kwentuhan natin kasi isang oras na pinangako kay Boss Dodo, isa't kalahati na tayo, Boss Homer. Wala na, yun lang. Yun lang Ay, ang Magnolia! ano ko, Philippines at- Ito, marami nagtatanong kanina, ano latest sa Magnolia, Boss Homer? Wala ako sa Magnolia. Wala pa. Hilaw pa. Hindi pa pwede ilagay. Hindi, eto lang o yan ha. May mga galaw po yung Ah. Magnolia na gusto nilang ayusin, no? Ang problema lang po is, syempre, ang focus ho ni Boss Al Francis ngayon is dyan ho sa Hinebra pa. Nagka-campaign pa eh, di ba? So, hindi pa ho yan pinal, no, up to this point, okay? Pero ang alam ko, boss, yung Will Navarro, hinahabol ho nilang maglaro for them. Boss Do. Kaya na, nasa abroad to, di ba? Boss Dodo? Hindi ba siya covered mong 3-year ban? Ano to August. I think he left before Malonzo. Oo, before Malonzo. Before no? yan? Oo, Oo. no na siya. So, Then that's good kasi hindi siya napapasok sa Korea eh, di ba? Oo. Di ba, Homer? That makes Hindi siya sense. nagagamit Pero sa may- Korea eh, di ba? Yes, but he still has 1 year left on his contract eh. hindi. Yung Korea naman, boss, kilala naman yan. Anytime na sabihin nila, tapos na contract Yes. mo. Tapos ka na eh. Yeah, Diba? it doesn't matter. Kagaya ka ni Juan Gomez Diliano when he was let Yes, go. ang dami na. He had, David Oo, Defonso, may di ba? one- Ganun din. oo. May pera yung mga KBL teams, boss eh. They can eat the contract. Yes. Kaya nga. Okay. Oo. And, ito pa, boss, ang abangan natin, Bobby Ray Parks, boss. It's either a trade asset ito or a warm body for talk and text. Another addition yan. Kasi, boss, ang balita ko, boss, si Bobby Ray, if wala na magiging offer, talagang mas ano na siya, no? Mas settled na siya na bumalik dito sa Pilipinas. All because may family na rin siya, di ba? Kinasal na siya kay Zainab, di ba? So, and bukod doon, mas malaki yung halos yung gastos nila kasi siya dinadayo doon ng asawa niya, di ba? So, yan yung isa sa mga abangan natin. Boss, and bukod diyan, yung Titan, boss, ayan, ang bago diyan is mukhang hahabulin nila si next month, no? Magta-tryout na sa kanila si John Amores. And then, hahabulin din nila, boss, eventually, itong meron pa silang isang asset, boss, Arben Tolentino. So, pag pumasok yung malakas na grupo, baka habulin ho nila si Arben na bumalik dito. That is, kung papayag yung kanyang team mo doon sa Korea, nabitawan siya. Di ba? So, yan yung mga movements. Yung Magnolia ho, sa ngayon, wala pa. And besides, no, yung San Miguel Corporation po ngayon, masyado pong malihim sa kanila pong mga galaw. Di ba? At Okay. hindi ko kami nag-aalam ni Boss Homer ngayon. Kasi ako, nabisi sa ibang aspeto. Di ba? Ngayon nga lang ulit kami nag-live. Si Boss Homer naman, nabisi kay Paukas, tsaka ako sa Sports On Air. Kinalimutan na kami. Si Boss Dodo na lang talagang naglolokohan na tayo. Anyway, Boss Homer. Everyday pa rin ako sa school, ha? Oo Kapag naman. meron, everyday. Oo. Natutuwa nga kami ni Boss Dodo kasi pag pag absent ka, ako nagsusulat. Pag absent ako, ikaw naman na nagsusulat. Kaya sabi ni Boss Dodo, ang galing yun ni Homer, halin nag-uusap ba kayo? Sabi niya. Pero ito tanong ko, Boss Homer, Jamie Malonzo, ano update? Sabi ng mga fans, tinatanong. Well, I spoke to him, last time I spoke to him was January pa. Nag-workout lang siya dito eh. Sabi niya, I'm working out. Ganun. Sabi ko, may mga offer ba? So I'll let you know. Oh, dapat Yun sa lang, ano to yun eh. lang. Dapat sa ano to eh, sa Abra to eh. Kaya lang hindi sila nagkasundo eh. Ito isa na lang. Ito naman tatanungin ko si Boss Dodo. Oh, ito may nagtatanong. Greg Slaughter po ba may chance maglaro sa Titan? Boss Do, ito nakausap mo si Greg Slaughter. May story ka na lalo.
honestly, we didn't touch on the mas pinag-uusapan namin yung previous niya with previous experience niya with Basilan. Ah. Because he was trying to correct something. So I said, I'll help him. And pero hindi ko pa na kasi medyo na-busy ako. So hindi ko naharap Pero wala siyang binabanggit na Titan, wala siyang binabanggit na soon to be employment na pwede. But he was trying to correct something with yung association niya with Basilan, and that's what I'm trying to help him with right now. Okay. So, pero Boss Do, tingin mo, lalaro pa siya, pero parang meron ng meron ng lamat yung relasyon nila nung Titan no? Kaya lang ako, ang tingin ko dito, Boss, for Greg, is dapat kahit magkano yung inalok sa kanya, dapat tinanggap na niya, hindi siya nagbatigas, no? Sa part naman ng Titan, dapat kung gusto nilang kunin, minadali ho nila yung negosasyon. 'Di ba? Kasi kung ako dito, kay Grego, kung ayaw mo ho yung Titan, 'di ba? Kung ayaw mo magtagal sa Titan, because yung iba ho kasi mga team, mga player ang hinahabol, boss, yung kita nila na allowance sa playoffs, yung kanilang bonuses. 'Di ba? O kung ngayon, kung naglaro siya ho sa Titan ng February, pumirma siya kahit magkano, baka nasa token text na ho siya ngayon kasi inaayos siya ng token text, kailangan ho ng token text ng big man. Oo nga, no? 'Di ba? In that aspect, I don't quite understand. I still have to ask you that. Pero yun nga, Oo. dapat, Ako rin ako, tingin ko, dapat. Ano yung tingin mo, Boss Do? Ano yung tingin mo, Boss Do? Ano yung tingin? Ano yung sinasabi mo, Boss Do? Ano yung tingin mo, Boss? Ay, hindi. Hinihintay ko lang si Homer kung ano sinasabi niya. Boss Homer, ano yung sinasabi mo? Boss Homer? Oh no, I think Greg should bet on himself, whatever the offer is. Kasi I know na may disagreements of amount of how much he's getting paid. For me, if I were Greg, I would take the less amount, prove yourself, and then the money will follow. Kaysa wala kang kita, di ba? One in hand, two in the bush. Oo, correct. Actually, ang naging kaguluhan ho dyan, nasulat natin to, Boss, is that yung Titan, sinabi na papipirmahin nila si Greg, but they still waited for the PBA green light, no? Sinulat ho natin yan, nasundan nyo ho yan. And then, nung papipirmahin na siya, hindi na ho siya sumasagot because nakapag-commit siya with the Zamboanga Valientes. Boss Homer, yan ang nangyari doon. Naglaro siya sa Dubai, no? Sa isang 2-week league. 'Di ba? So hindi siya makakommit ngayon sa Titan. Ngayon, ang nangyari, parang nagkasagutan yata sila na parang na-imbierno na rin ho itong Titan. So kasi tandaan ho ninyo, yung Titan, ang isa ho sa mga nagpapalakad pa rin yan was the same person who negotiated with Greg when he was still with Northport. 'Di ba? Who eventually is Bonitan. 'Di ba? So, ayun, ang nadinig ko nga na sinabi ron ni Bonitan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ganyan din ho yung naging problema namin noon. 'Di ba? Ito, boss, so ito na lang, last na to, Boss Dodo. Boss Homer, Converge. Ano latest sa Converge? Hanap sila ng import. I think they'll come over here. They will see a few imports, mga 10 yata. And then what about movements? Wala nang galaw to, no? Walang galaw to, no? Wala, because wala naman silang nagawa sa hindi sa all Filipino magaling yung Converge. But ang key dito sa Governor's Cup is to find a good import. Correct. Eto, may nagtatanong, Bearfield to TNT, Sir Stone, hindi na ba matutuloy? Sa ngayon, malabo na ang trajectory ni Bearfield ngayon kasi kompleto na po yung gwardiya ng token text Not unless bigla mag-announce ng retirement ito pong si Jason Castro. 'Di ba? Pero ang haba pa rin ng period. In fact, sinambatak nga po, i-dispatch nila 'Di ba? Kasi punong-puno ho sila sa gwardiya. 'Di ba? So, malabo na ho 'yan. Mukhang sa Meralco ho pupunta 'yan. 'Di ba? Yung NLEX ho kasi hindi na rin ho po pwede kasi nga puno na rin ho yung backcourt nila ron, 'di ba? Yung Enoch na hindi na ginagamit kaya nga, 'di ba? So yun ho yun. Anyway, so yun lang ho muna mga kaibigan sa San Miguel trade up. Yung San Miguel may niluluto ito Boss Dodo, may niluluto yung San Miguel. Oo, aalamin ko. Kasi pag binanggit ko ngayon, ibinigay kong hint, baka mamaya mamali sabihin na naman fake news susi ito. Hindi ko maintindihan yung mga viewer, no? Pag sinabing fake news, totoo namang nangyayari. May iba lang ho na di-delay. Kasi nababago yung plano. Kayo, sige, isipin mo ninyo, 'di ba, boss? Plano yung mag-motel ngayon. Hindi ho sumipot yung girlfriend nyo, hindi natuloy. Kasalanan ho nung motel, 'di ba? Ganun ho yan Ganun ho yung tinuturing nyo sa amin 'Di
Di ba? Pag kami, pag kinuwento namin totoo, ano mapapala namin pag nag-imbento kami ng kwento dito? Itataya ho ba namin yung, tingnan nyo, si Boss Dodo, 1978 po, sumusulat na sa dyaryo. Si Boss Homer, 1979. Ako, 2019, nagsusulat na sa dyaryo. Mahaba-haba na ho. Di ba? Okay. Si Calvin Oftana, ito na po, si habol ko na lang to, Boss Dodo. Ito, si Calvin Oftana po, malamang, pag nag-expire po yung contract niya sa August, baka lumipat po siya sa KBL. Kasi po, hindi lang siya natuloy last time, Boss Dodo. Di ba yung sinulat natin, Boss Do? Diba? Na, na hindi siya nakatuloy sa Korea kasi nga yung asawa niya magdudoktor. Doktor na ho ngayon. So po pwede hundalin niya rin doon. Di ba? Para doon magdoktor. Diba? Tsaka bagong pamilya pa lang ho sila. Anyway, Boss Do, magpapasalamat ako. May message ka ba, Boss Do? May mga gusto ka ba sabihin sa mga viewers? Boss, alam mo, nung pinost ko kanina yung No Cooking Show, nung pumayag ka na mag-live tayo, ang dami nag-comment eh. Nakita mo naman siguro, di ba, Boss Do? Yun, para mga gutom na gutom sila eh. Di ba, Boss Do? Boss. Oo nga, mas ano ako, at least nakasama natin si Homer Jason dito. Oo nga eh. Namiss na natin, di ba? Kaya nga. Kaya, Salamat. Hindi, natutuwa ako, Boss, pag magkasama kayo ni Homer, para kayong si Paukas eh. At saka si Homer sa isa. Ganun. Baka pwede kami gumawa ng, separate na, Ako sino isa nyo? Si, Ernest. Ernest Hernandez. Get well soon, Ernest. Under the weather si Ernest. Anyway, Boss Do, ano pa? May mga invitation ka ba sa kanila to follow yung spin natin, Boss? Of course. Tayo pa rin ba number 1, Boss? Pagdating sa sports, Boss? Tayo pa rin? Sports news? Sila na ang bahalang pero makikita naman nila, di ba? Tanungin ko yung mga viewer, ano ang favorite ninyo na sports website? Ha? At bakit po yun? Di ba? Okay? So yun lang. So lagi ko kayong tumutok sa spin. Bukas gagawa ako story. Kasi ngayon nag-live tayo. May mga tatawag na naman. No, alam mo ba si ganito, si ganon. Papunta na si ganito, si ganyan. Boss, tama bukas ha. Promise, meron akong trade update sa'yo. Ikaw, Boss Homer, may mga invitation ka ba to watch Pauka, Sports on Air? And pwede mo na rin sabihin na mawawala ulit ako ng 3 buwan kila Snow kasi doon muna ako magfo-focus sa Paukas, 50,000 ako sa Sports on Air, 20,000 per story. Boss Homer, go ahead. Boss, itong story ng Spurs, yung former Alaska import, mahingi lang tayo ng pasensya sa kanila kasi the Spurs are in the middle of a playoff run. Baka sabihin ng PR na antay lang muna after, a few games or something. So hindi madali yan. But anyway, sana consistent tayo every Monday para maganda. Diba? Sige. No cooking show. Sige, tingnan natin. Alam ko busy si Boss Dodo tsaka ikaw, but 1 hour is okay. Pag Pwede sinabi mo kasi consistent, wala ako sa vocabulary. ADHD nga eh. Di ba? Anyway. Si Raiko, ito boss, best friend mo, Boss Dodo, si Raiko. Anyway, so yun lang, Boss Homer, abangan namin lagi ako nanonood sa inyo ni Paukas pag Huwebes. Kaya nga yung yung snow bomb namin snow limits namin ni Boss Dodo, sabi pahinga muna kasi nag-i-enjoy kami manood ng Homer. Di ba, Boss Do? Babalik yun. Di ba? Hindi. Kasi nung renewal namin ni Boss Do, na-hospital ako. Tapos nagka-CIDG. Napunta ako sa Sanya, China. Di ba? Tapos kayo inaayos yung larga, kaya na-busy. Di ba? Sabi ni si Romer, Spin PA, simula noon hanggang ngayon, lalo na sa mga updates. Malayo. Tapos sabi ni JB Ampado, snow pa din. Ayan, legit yung story. Ayan. Salamat po sa inyo. Anyway, Boss Do, Boss Homer, ako yung magpapasalamat sa inyo dahil sinamahan niyo ako ngayon kahit wala ho kayong bayad sa akin dahil wala naman ho ako ibabayad sa iyo kay Boss Dodo nga nung nasi IDG ako may utang pa akong 20 hanggang ngayon kay Boss Homer 5,000. Alam niya yon. Inutang niya pa sa anak niya. So babayad ako sa inyo boss pagtagal hintayin niyo lang. Anyway, Boss Do, salamat I love you so much. Salamat. Boss Homer, I love you so much. Babawi ako bukas. Thank you. Boss Do, gagawa ko yung story bukas, promise. Yun. Oo. I love you. Boss Do, bukas, I will take a deep dive. Ayan. Bukas tayo. I will take a deep dive and it will click. Yeah. Anyway, salamat po sa inyo lahat sa inyong pagtitiwala. Kahit matagal kami nawala, hindi ho kayo nawawala. Okay? Salamat po. Ako po yung Coach To Badwa sa ngalan po ni Boss Dodo Katakutan at Boss Homer Saison. Amazing! May nag-request ho niyan. Nagawin ko ro yan. Thank you po. Bye-bye!